Tanda ko to, sinusuot niya to dati nung mga mid-20s pa lang siya. Ang dami, meron sigurong nagbukas, may nagnakaw o puno lang talaga. Ito yung soy milk dito sa Melbourne na lasang Phil Soy sa Los Baños. Dito nilalagay yung mga basura na ayaw makita ng mga bisita. Gusto kong i-dispose to kasi lang mas gusto ko to. Pero sabi ni Karen, ito na lang yung iwan dito sa bahay. Ito na lang ang i-dispose. Sa Monday, siya i-collect. So guys, papunta tayo ngayon sa closed donation box. Malapit lang yun dito sa bahay namin. Dati hindi ko na pakita ng gusto sa inyo, hindi ko na ikwento kung paano. Ngayon gusto kong ikwento sa inyo. Papakita ko rin sa inyo ngayon kung ano-ano itong mga idodonate namin ng mga damit. Karamihan dito damit ni Karen. Ito. At yun, isa-isahin natin habang nagwa-warm up ako ng sasakyan. Pants. Pants din na jeans. Tanda ko to, sinusuot niya to dati nung mga mid-20s pa lang siya sa Los Baños. Ito jacket. Parang gusto ko to pero hindi sa akin kasya. Misguided. Hanging jacket. Maganda to. Ano ba to? Medyo long jacket ba to? Long coat. Ang laki ang laki ng botones. Kasing laki ng pisong bagol. Yan. Tapos ito, ano ba to? Blouse? Dress? Hindi ko alam. Sleeveless? Hindi ko alam. Shirt? Blue? Pants na blue? Jeans? Kasya pa yata sa kanya to ngayon Forever 21 size 24 US. So sinusuot din niya dati to nung mga 25 years old siya. To hindi ko to tanda. Pants. Ano to? Hindi ko alam to. Pants ulit. Jegging. Jegging. Stretch pala yun, ano? Ito ay pants din. Uniqlo small. Uniqlo pero made in China. Pants na Guess. Ang liit. Size 24. Size 24 si Karen. XS. Jeans din. Bakit ako, mga pants ko size 40. Malit naman waist ko. Ito pa. Ano to? Dress. Gusto ko to kaya lang gusto ko to para sa kanya, hindi ko gusto para sa akin. Kaya lang gusto niyang i-donate. Sige, kukuha din niya mga yan. Mga Pinoy din, hindi naman to kasya sa Aussie. Loose pants. White shirt. Bio nung college ako, tawag nila dito Bayo. Ano ba to? Dress na blue.
start ko lang, warm up na. Yan, habang nagwa-warm up, 5 minutes siguro, papakita ko pa sa inyo. Black Shein, yan ang favorite swimsuit ng ate ni RV Manabat. Napakagaling na vlogger, pina-follow ko, subscribe din kayo. Shein, yung ate niya, mahilig sa Shein. Divided, size 4, maganda to, pero hindi na niya gusto. Tomorrow hindi na rin niya gusto, i-donate na lang. Yan last few. Pink turtleneck. Haba ng leeg naman itong turtle na to. Mahaba pa sa leeg ni Pong Pagong. Yung leg ni Pong Pagong kasing haba ng braso, kasi braso naman yun ng puppeteer, di ba? Dress Zalora. Hindi ko na tinitiklop ng ayos kasi ihuhulog din natin sa donation bin. Pag hinulog mo doon, talagang hulog lang. Brave Soul XS London, kulay black. Parang kay Wednesday Addams to. Okay, pupunta tayo sa malapit sa Asian store. Tingnan natin kung makabili din tayo ng soy milk. Papakita ko din sa inyo para sa mga taga Los Baños at laking Los Baños at nag-aral sa Los Baños, kung alin dito sa Melbourne yung soy milk na lasang Philsoy. Philsoy yung local brand sa Los Baños, produced by UPLB. Sana meron. Malapit lang yun sa may donation bin. So under na tayo. Punong-puno. Hindi ko alam kung dinig niyo ako, pero ang dami. Meron sigurong nagbukas, may nagnakaw, o puno lang talaga. Ito yung mga idodonate natin. Tingnan natin isa-isa kung paano to ihuhulog. So yan, nalaglag. Ihuhulog ko na lang sabay-sabay. Dami So apaw, dito na lang. Yan. Kuha tayo. Dami. Tingnan natin. Hindi pala to tinapon lang dito, nabitawan. Kasi nabitawan ko din yung mga idodonate ko kasi may hawak akong cellphone dito sa kabila. Ayun. At last batch, mga pants. Ayan, ano ba ito? Ayun. So ayan, may upuan pa. Ayan, kita nyo. Ngayon, pupunta tayo dito sa Asian store. Titignan natin kung meron yung soy milk. Okay? Hindi na ako magva-vlog. Off ko muna to. So guys, ito yung soy milk dito sa Melbourne na lasang Philsoy sa Los Baños. Pag pupunta kayo dito sa Melbourne at gusto nyong matikman yung lasang Philsoy, namimiss nyo, katulad ko, ito ang bibili nyo. Yenson's Soya Drink. Available siya sa sweetened, unsweetened at buko pandan. Pero yung original flavor pa din ang lasang Philsoy. Okay? So ngayon, andar na ulit tayo, pauwi. Sa iba naman tayo dadaan para makita nyo yung ibang parts naman ng aming barangay. By the way guys, sinasabi kong barangay, pero ang tawag dito suburb. Barangay kasi sa Pilipinas parang village
pinakamaliit na political unit sa Pilipinas yon. Dito naman, suburb. So nagbabarangay lang ako para maintindihan ng mga kabarkada natin sa Pilipinas. Andun na tayo. So pretty, and no one is sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. Para sa hard waste collection naman, iba pa din yung pag-dispose namin doon. Kailangan namin siyang i-book sa council para kolektahin. Yung hard waste, sila yung mga lumang appliances, mga sira, minsan hindi sira, pero ayaw na namin para hindi masikip sa bahay, or gustong palitan, lumang TV, iba-iba, vacuum cleaner. Papakita ko sa inyo kung paano i-book yon at kung paano gawin. Nandito siya sa computer. Punta tayo sa website ng Whitehorse Hard Waste Collection. Ito ang importante. Items accepted. Siguro pag binagyo, katulad yung nangyari dati dito, naputol yung puno. Hindi ko pala pinakolek yun, nilagay ko lang sa likod. Ayan yan, timber. Bicycles. Meron akong BMX, binili ko nung 2020, binenta ko nung 2022. Dati kasi gusto kong mag-BMX ulit. Tapos, kasabay nun, nag-skateboard pa ako. Nagba-basketball pa ako. Wala na akong time sa tatlong sports. Naisip ko, mag-skateboard na lang ako. Yung BMX ko, hindi ko pinakolect. Binenta ko. Taga Geelong. Sa Werribee lang kami nagkita. Sinakay ko sa train yung BMX ko. Minit ko sila sa dulo ng metro train line sa Werribee. Hindi ko kasi pwedeng i-donate basta yung BMX ko na yon. Kasi pang pro siya eh. Pro BMX. Mahal din siya. Libo din. $1,000 din ang bili ko doon. Natural, hindi ko siya i-donate. Pag dinonate mo kasi yung mga ganon, like sports BMX na professional, kukuha lang nun, paandarin lang, gagamitin lang. Mas magandang ibenta mo doon sa nagbi-BMX din. Para natutuloy yung buhay ng BMX. Kahit ayaw na ng original na may-ari, kahit ako, yung BMX nagagamit pa din siya sa intended use niya sa BMX as a sport. Ayan. Dito natin ilalagay yan sa nature strip nitong bahay namin. Ang size 3 meters haba by 1 meter width, then height is 2 meters. Hindi pwedeng lumampas. Pag lumampas, hindi nila i-collect. Punta tayo ngayon sa likod. Dito sa tool shed na to, meron tayong kukunin dito mamaya. Maganda loob nito, malaki. Dito tayo sa likod na likod. Dito nilalagay yung mga basura na ayaw makita ng mga bisita. Ito, napaka-Australian nito eh. Ito yung sampayan ng Amerika. Kaya lang sumasabit siya dun ngayon. Ito. Itong basketball ring na to, di-dispose na natin to. Hindi ko alam kung paano ko to nilagay dito dati. Ang laki-laki pala nito. Pero less than 3 meters ang haba nito. Kasi ang basketball ring 10 feet high. Ito mababa. Nakakapag-dunk nga ako dito, di ako matangkad. So mababa to. Mga 8.5 feet lang to. Ayan.
Tingnan natin. Wow. I-dispose na natin to. Regalo sa akin to nung kapitbahay natin dyan. Si Andrew. Kasi nakikita niya dati, lagi ako nagdi-dribbling ng mga basketball ko. Tinanong niya ako kung mahilig ako maglaro. And then, niregaluhan niya ako nito. Pero, parang laruan lang siya. Eh pagka kasi tayo nagba-basketball, malakas tayo maglaro. Hindi tayo malakas lumaro. Malakas tayo maglaro, hindi po pwede yung ganito. Masisira at masisira. Ginamit ko lang ng ilang buwan lang. Tapos binibitinan ko pa to. Ayan ang nangyari. So, bye bye. Bubuhatin na natin. Ang laman nito tubig. Hindi ko na siya na drain. Ways try to fit in, when they consume my head, I hate this feeling. Dapat pahiga, no? Para 3 meters. Ayan, nakahiga. Whew. Pasok tayo ngayon sa tool shed. Tingnan natin yung mga laman nun. You're paragon, not a villain. Itong tool shed na to, yung original na may-ari nitong bahay na to, si Brian, pumanaw na siya. Yung ginagawa niya yung bahay na to, '60s niya to ginawa. Carpenter siya. Habang ginagawa niya to, dito muna sila tumira nung asawa niya. Wala silang banyo, maganda to. So, hardwood to. Pag kinakabit ko yan, ang tagal, hindi ko mabutas. Sobrang hardwood. At 1960s pa to. Imagine, ayos na ayos pa rin siya. Walang bukbok, walang anay. Diba? Kaya lang, namatay na si Brian, dito siya binurol sa bahay na to. Nagpunta sila Ray, sila Andrew, sila Ana na tagalikod. Sila yung nagkwento sa akin. Yung nakatira dito si Ray, 1960s pa din siya nakatira dito. After 3 years, tsaka daw lumipat dito si Brian at tinayo tong bahay na to. So, centuries old. Mid-centuries. Okay. Tingnan natin. Itong gulong, bawal no? Hindi pwede itong gulong. Spare tire to nung kotse namin dati. Sige, labas ko. Ito, itong vacuum cleaner, pwede ito. Ano pa? Itong oil heater, pwede ito. Yung ibang gamit dito sa loob, hindi naman amin yan. So, hindi namin pwedeng itapon. Doon yan sa landlord. Okay na yan. Yan lang. Yan pa. Itong pang shopping. Yes. Ito. Yan. And Tsaka yung yero. these. Okay. At itong yero din. Itong yero kasi ginamit ko pang tapal dun sa bubong kasi butas. Dun ng shed. Nililipad. Hindi na din. Ito hindi sa amin to. Itong trike na to. Ito spare part to ng grass cutter. So ito mga stuff ni Karen sa kanyang jewelry. Okay na? Okay. Ilalagay natin lahat doon ngayon. Ito mabigat to eh. I hate the city.
Said that you love me too, couldn't best without you. I'm hollowed out, so I've had. Ngayon, tingnan natin tong mga i-dispose din namin. Carpet. Itong malaking travel pillow ba to? Ang laki. Pwede to. Lampshade. Ayos pa naman to, kaya lang talagang hindi na nagagamit. Mga kettle. Itong mga bar stool. Yan, dalawang bar stool. Dispose natin itong mga bar stool na to. Itong upuan. At itong scooter. Medyo luma na. Kung makikita nyo, maluwag na siya. Hindi na safe gamitin. Pag pupunta dito yung mga pamangkin namin, ginagamit nila. Pero hindi na safe. Kukuhan lang kami ng bago para sa kanila. Yan. Things that we moved down south to share the room in a foreign house. This will take some time, but that's what it's all about. Sa Monday, siya i-collect ng council. Ito, dapat nakadikit. Saan kaya? Dito siguro. Things that we moved down south to share the room in a foreign house. This will take some time. Guys, may pahabol pa pala. I-dispose din to o ito. Gumagana sila pareho. Ayos pareho, kaya lang hindi na talaga namin nagagamit kasi may aircon din naman dito sa bahay. Gusto kong i-dispose to kasi lang mas gusto ko to. Pero sabi ni Karen, ito na lang yung iwan dito sa bahay. Ito na lang ang i-dispose. So, lagay natin to, idagdag natin to dun sa waste collection sa labas.